Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nakakarinig ng ating banal na misa dyan sa barangay. Ganon din sa lahat ng mga nagsisimba sa kanilang mga tahanan via online. Kasama po kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, ginugunitan natin ang pagdadala sa mahal na Birheng Maria sa templo. Sabihin nyo nga po, pagdadala sa templo. Dahil nahirapan na magkaroon ng anak sina Santa Ana at San Joaquin, na manata sila isang araw na kapag sila ay magkaanak, dadalhin nila ang kanilang magiging anak sa templo upang ihandog sa Diyos bilang kanyang lingkod. Kilala niyo po ba si Santa Ana at San Joaquin? Sino sila? Mga magulang ng mahal na ina. Yes. Siguro kung noon mayroon ng ubando, no? Sumayaw itong mag-asawang ito. Di ba ganun sa atin, sa panahon natin ngayon? Kapag wala kang anak, anong gagawin mo? Mamamanata ka. May sumasayaw sa ubando, may pumupunta sa Quiapo, may humihingi sa ina ng laging saklolo, o kani-kanino. Lahat nga, pag desperado ka, tatawagin mo. Di po ba? Yung mga magulang ng mahal na ina, dinasal nila na kapag sila ay nagkaanak, dadalhin nila sa templo at ihahandog nila ang kanilang anak para maging lingkod ng Diyos. Kaya naman, bilang pagtupad sa kanilang pangako, dinala nila ang kanilang anak na si Maria sa templo, na noon ay 3 taong gulang, upang maging lingkod ng Diyos hanggang siya ay umabot sa edad na 12 taon. From 3 years old to 12, si Maria inihandog bilang isang lingkod. Mabuti pa sina Santa Ana at San Joaquin, marunong tumupad sa kanilang pangako. Di ba? Pinangako nila, iaalay nila sa Diyos, babalik sila sa templo, magkaanak lang. Samantalang yung mga nag-board exam, ilan kaya ang nangako doon na kapag nakapasa, magpapasalamat, maglilingkod, magbibigay ng libreng serbisyo. Ilan kaya? Natupad kaya nila yung kanilang pangako? O yung mga nagkaanak sa ubando, nung nagkaanak ba, bumalik pa at nagpasalamat? Itong mag-asawang to, hindi nakalimot kailanman
sa kanilang pangako. Ngunit, ang pagiging lingkod ng Diyos ni Maria ay hindi natapos sa templo. Hindi naputol sa templo at hindi hanggang sa templo lang, kundi nagpatuloy ito sa kanyang buong buhay. Hanggang siya ay pumayag na maging ina ng anak ng Diyos. Akala natin, siya'y naglingkod lang sa Diyos sa templo, pero hindi. Nang magpakita sa kanya ang anghel at sinabing siya ay magdadalang tao, magdadala ng anak ng Diyos, magiging ina ng anak ng Diyos, dito nagsimula ang tunay na paglilingkod ni Maria. Ito ang klase ng paglilingkod na ipinagdiriwang natin, ang marunong sumunod sa Diyos. Dahil ang marunong sumunod sa Diyos ay tinuturing na kapamilya ng Diyos. Ito yung tinutukoy at ito yung sinasabi ni Jesus sa ating ebanghelyo. Sinabi ni Jesus, ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ay siya kong ina at mga kapatid. Ganyan ang klase ng paglilingkod na itinuturo sa atin. Paglilingkod na may pagsunod sa Diyos. Dahil ang marunong sumunod sa Diyos, tinuturing na kapamilya ng Diyos. May dalawang pinagkaiba ang isang lingkod at isang alipin. Dalawang pinagkaiba. Ang lingkod ay sumusunod sa utos ng may malayang pagpapasya. Samantala, ang alipin sumusunod sa utos ng walang magagawa. 'Di ba? Yung malayang pagpapasya, ikaw ang may kagustuhan. Malaya ka mula sa iyong sariling kagustuhan. Samantalang ang walang magagawa ay mula or pwedeng labag sa iyong loob. Yung gagawin mo, wala kang magawa eh. Alipin ka. Wala kang magagawa kasi ikaw ay nasa ilalim ng iyong pinuno. Yan ang pinagkaiba ng isang lingkod at alipin. Ang lingkod, sumusunod sa utos ng may malayang pagpapasya. Samantalang ang alipin, sumusunod ng walang magawa. Pangalawa, ang lingkod ay tinuturing bilang pinuno. Ang alipin, tinuturing bilang alila. Sa panahon ngayon, marami nagsasabi, sila ay lingkod bayan. Narinig nyo na ba yon? 'Di ba? Sinasabi nila sila ay lingkod bayan. Pero tingnan mo, sinong nasusunod? Sila rin, hindi ba? Sinong sinusunod nila? Sila rin. Oh, kung anong kanilang gusto, siya rin kanilang sinusunod. Oh, ganyan ba ang tunay na lingkod? Ang isang alipin, tinuturing bilang alila. Nung panahon ni Jesus, ang mga alipin, pagmamay-ari ng isang pinuno o ng isang amo. Kaya wala kang magagawa kapag pinagawa o inutos sa iyo, gagawin at susundin mo. Tingnan natin, ang lingkod at alipin parehas nagsisilbi, ngunit magkaiba ng turing. Ang lingkod, namumuno. Pero ang alipin, tinuturing bilang alila. Sa dalawang ito, lingkod o alipin, ano ang pwedeng itawag kay Maria? Hello, siya ba'y lingkod o siya'y alipin? Sabi ninyo, lingkod? Naalala ninyo ang sinabi ni Maria? Ako ay alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa iyong sinabi. Tingnan nyo,
Si Maria, hindi lang isang lingkod na sumusunod sa Diyos, kundi isang alipin na nagpaangkin sa Diyos. Lahat ng kanyang gagawin ayon sa Diyos. Nagpaalipin kahit mahirapan, kahit masaktan. Si Maria may pagsunod sa Diyos, nagpaangkin sa Diyos. Walang gustong maging alipin sa atin. Kasi pag alipin, tinuturing na alila, pinahihirapan. Pero si Maria, nagpaalipin, inakap ang hirap. At yan ang kanyang naging paraan ng pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang pagsisilbi ay hindi nagpapabigat o nagpapahirap. Kaya tingnan, yung mga iboboto ninyong sinasabing sila'y magsisilbi, dapat hindi pabigat sa bayan at hindi nagpapahirap, kundi ang pagsisilbi ay pagbibigay ng sarili na may kalayaan at may pagpapasyang tama at mabuti. Amen? Amen.